In-interview siya, tinanong si Marcos Jr., si Bangag-Bangag na Adictos Benedictos. Bangag de paraning ng Jutang Genimes. Dahil senador ka na noon, hanggang ngayon ay nagpapakabangag ka. Sino ang jokebox sa pinagsasabi mo? Bakit? Actually, yung statement ni Marcos Jr. ay isang patunay na epektibo ang paglabas nitong impormasyon na siya talaga ay sumisinghot ng pulburon. Alright? So, mga kababayan, sige, unahin na natin yan kasi ayan ang pinag-uusapan ngayon. Parinig muna natin, din babasahin natin ang transcript. So, in-interview siya, tinanong si Marcos Jr., si Bangag-Bangag na Adictos Benedictos. Bangag de paraning ng Jutang Genimes. Okay? Kung ano daw ang masasabi niya dito sa PIDEA Leaks na to. Listen. Mahirap naman bigyan ng importansya yan. You know, this fellow is a professional liar. At parang jukebox yan eh. Kung ano yung hulog mo na, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kantang gusto mo, kakantayin niya. Pero ngumingiwi. Tingnan mo na lang ang kanyang record. Wow, tingnan mo na lang yung kanyang record. Okay, so ad hominem, okay, ang tira niya. Ibig sabihin, tinitira niya si Morales ng kanyang yung mga issue na irrelevant dito sa expose natin na minsan si Marcos Jr. ay suminghot ng polboron. Ito ang eksaktong ano niya actually. Okay, ang sabi ng reporter sa kanya, Mr. Bangag, may comment po ba kayo doon kay Agent Morales? Ano pong masasabi ninyo? Ang sabi ni Bangag Jr., mahirap, di ba, narinig nyo kanina, mahirap naman bigyan ng importansya yan. You know, this fellow is a professional liar. At parang joke box yan. Kung anong ihulog mo, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kantang gusto mo, kakantahin niya. Kaya walang saysay. Tignan mo na lang ang kanyang record. Tignan mo na lang ang kanyang record, may kaso siya na false testimony. Ayan. Ayan, ganyan ang sinasabi niyang false testimony. Gumagawa ka naman ng kwento. Ayan, ganyan. Ilan bang mga, marami siyang history na kung sino-sino sinasangkot, kung saan-saan pa, yung doon. Iyan ang hanap buhay niya yata. Okay? Kaya professional liar ang tawag sa kanya. Alam mo, tama si Agent Morales na nakakaawa o napaparaning na si Marcos Jr. Alam mo, ang daming loopholes sa kanilang mga statement, magsimula dun sa Senate hearing, tapos dito kay Bangag Jr. Sabi ko nga palangga, ang pagtira nila kay Morales ay talagang to discredit him. Alright? Yung mga issue na nakaraan na sa kanyang trabaho na ipiniliwanag naman niya. Diba? At least hindi siya convicted. Katulad mo, katulad ng pamilya mo na nasa record, di ba? Kaya nga na budol talaga tayo dito. Pag-record ng pagdanakaw, pagsisinungaling, di ba? Kung talagang, okay, ganito Marcos Jr. ha, Bangag, ngiwi. Di ba powerful ka? Di ba ganyan ang yung ginagawa nyo ngayon? Naghihilig kayo, ninindak, nanghaharas, yung mga maisog rally, pinipigilan ninyo. Powerful pa kung nagsisinungaling. Si Morales, ang malaking katanungan sa lahat, bakit hindi nyo kasuhan na siya ay nagsisinungaling, na siya ay nag-invento ng pangalan na nilagay niya dyan sa pre-op, authority to op in 2012 kasi pilano ni Morales na what? Na para pagdating, na kasi yung datingan kasi ng mga bangag niya, na ganun talaga pag mga bangag talaga eh. Ang datingan ng bangag, parang nag-invento si Morales ng ganung papel na luma, na may puncher, na na-file, na nakalagay sa blue folder, na bigla na lang yan nilagay ang pangalan ng dalawang Adictos Benedictos, si Maricel at saka siya. See? Kung yan ay inimbento ni Morales, so ibig sabihin ba si Morales ay isang pinakamalaking, dapat sumikat si Morales na isang manghuhula? Kasi nalaman na predict ni Morales in 2012, di ba? Or
na-predict na, sige, isulat ko to si Maricel na Adictos Benedictos at saka si Marcos Jr. Kasi sa 2022 siyang magiging presidente. Bangag kasi kayo, bangag. Kaya talagang deny to death. Pero kung sinasabi ninyo ay most powerful kayo, at yan naman ang portrayal, at yan ang ginagawa ninyong pangaras, bakit hindi nyo kasuhan si Morales patungkol dyan sa paggawag? It's the same na hamon ko, nakasuhan mo ako, Marcos Jr., at si Lisa, na kayong dalawa, at kasabwat sila, Teddy Boy Locsin, marami, nakasabwat kayo sa kidnapping. Ha? Kasabwat kayo sa Turkey sa pagdukot ng mga bata. Okay? Pero set aside muna natin yan, mga palangga. Kasi bonggang-bonggang issue yan, one at a time. Okay? Ito, di ba? Ang sabi mo, ano tawag dito? Ayaw mong bigyan ng ng pansin. Ayaw daw niya bigyan ng pansin ng Jutang Ginemis. Okay. Ngayon, mga kababayan, ayaw niya bigyan ng pansin, pero naiisip niya at mukhang nanonood siya. Right? Mukhang nanonood itong si Marcos Jr. sa Senate hearing nga. Ngayon, mga kababayan, okay. Ano to? Tiyan ko lang ito. Saan na yan? Okay, may tinitignan lang ako dito kanina eh. Okay. Okay. Ngayon, mga palangga, ang sagot ni Morales sa kanila, I think na-interview siya sa SMNI, okay? Doon sa statement ni Kuting na para daw siyang jukebox, simple lang naman ang sagot niya ni Agent Morales. Nakakaawa ang ating Pangulo dahil wala akong matandaan na inakusahan ko siya kung siya, yung pagkadawit lang ng kanyang pangalan ay resulta ng investigasyon na isinagawa ko at reveal ng confidential informant. Yun nga, yun ang sabi niya. Naghinala siya, referring to bangag ha. Ito yung tinatawag na napapraning. Nakakaawa siya dahil mukhang ito na ang epekto ng pinagbabawal na gamot sa kanya. Kaya kapag ganito yung kilos at pananalita ng ating Pangulo, ay marapat lamang talaga na sundin niya yung panawagan ng taong bayan, yung magpa-hair follicle drug test siya. Naging parte lang ako ng pagkuha ng sworn statement ng confidential informant. Ngayon, ang burden of proof, nasa kanya. Magpa-drug test siya para patunayan niya sa taong bayan na hindi siya nasa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot o pulburon. Okay, good. Napakagaling nito ni Mr. Morales. Kung nagkaroon ka ng time, Bangag Jr., sa pagsagot sa media at nagpa-press con ka lagi mga drama mo, di ba 2 minutes mo lang, tama si Morales, 2 minutes mo lang mahigit, okay? Nakuha itong drug test mo na hindi ka panipaniwala at hindi maipaliwanag at ayaw niyong ipaliwanag ang iyong kahina-hinalang drug test. So, ibig sabihin, mga kababayan, talagang sabi ko nga, tumagos na. Okay? Tumagos na sa kanila lahat ng mga, itong particular expose natin. Alright. Sino ba sinungaling sa inyo ni Morales? Ikaw na nangako, sino ba ang professional liar? Ikaw, professional liar na professional bangag pa. Yung kadyutahan mo na nangako ka, na 20 pesos per kilo ng bigas, hindi ba isang malaking kasinungalingan yan na sinabi mo pag nakaupo ka, magiging 20 pesos per kilo ng bigas? Ang sinabi mo na kapag naupo kang ginayupak ka, na uuwi, na ang mga OFW ay babalik na sa kanilang pamilya, anong ginawa mo? Ha? Asa ng mga OFW? Lalong umaalis sa bayan dahil hindi na makabili ng pinangako mo na bigas na magiging 20 pesos per kilo 20 pesos per kilo. Ikaw ang professional liar at bangag ng sinabi mo nung in-interview kita, natututukan mo ang agriculture. Di ba? Ang sabi mo, dati tayo, nung panahon ng tatay ko, ang mga karatig bayan natin ay nag-aaral dyan sa Iri, sa Los Baños, Chuchuchuchu, palaguin natin ang ating ekonomiya, pag ikaw ang nakaupo sa agriculture. Anong ginawa mong bangag ka? Di ba hinubas mo ang pera at ang agricultural smuggling ay pinamayagpag mo dahil ikaw mismo, ang asawa mo, ang bayaw mong si Martin Araneta at si Michael Ma, lahat kayong hinayupa kayo, ay
nagninegosyo sa smuggling, ikaw ang protektor. Ikaw na bangag ka. Sino ang sinungaling sa inyo? Ang pagsisinungaling mo na ikaw ay graduate sa kolehiyo ng degree, isang professional bangag liar. Yan ang isang kasinungalingan mo na undergraduate ka. Yung pagsisinungaling mo pa lang sa tao na, alam mo, simple lang yan eh. Bakit hindi mo masagot ng yes or no? Nagpupulburon ka ba o hindi? Hindi mo masagot, ngingiti-ngiti ka. Kaya aatakihin nyo ngayon ang nagsasalita dito, katulad ni Morales, na ginawa lamang ang trabaho niya noong 2012. It just so happened na sa yung team leader at ikaw nung gabing yun ay bangag na bangag ayon sa informante, kasama yung isa pang bangag na si Maricel na chinukchak, okay, ng magkapatid. Oh. Chinukchak Chenes dahil magjowa sila, alangan naman sila nagtsukchakan. Di ba? Ayang si Maricel, o ex niya, ang si Martin Araneta, at pati yung kapatid nila na parang si Charis, from the LGBT. Wala tayong issue sa LGBT. Imagine mo, tinuhog nila si Maricel na magkapatid. At ayon sa ating informante, mga sinungaling talaga kayong mga hayop kayo, ang nagturo kay Maricel para magdurog ay itong si Martin Araneta na kapatid ni Lisa. At kayo lahat, at pati si Martin, hinubas ang pera ni Maricel dahil sa kakabangagan ninyo. Oh, ngayon, sino ngayon ang sinungaling? Sino ngayon ang sinungaling? Dahil naibalita naman na si Maricel ay naging biktima nga nitong pagdurog. Pero ikaw, mas malupit. Dahil senador ka na noon, hanggang ngayon ay nagpapakabangag ka. Sino ang jukebox sa pinagsasabi mo? Bakit hindi mo pa imbestigahan? Kung talagang totoong na may naguhulog ng pera na parang jukebox kay Morales, o kayo ang naguhulog ng pera sa mga ang tawag dito, sa mga namamagitan para i-bribe si Morales.